Ipapamana ko ang lahat ng ari-arian at lupain sa panganay kong anak. Mabilis at puno ng kayabangan itong idineklara ng biyenan kong nakaupo sa wheelchair. Nakangisi siya. At halatang halata na iniisip niyang susunod ako sa lahat ng gusto niya dahil sa pananakot na ito. Alam kong ibig niyang sabihin na kapag tumanggi akong alagaan siya, kahit isang kusing ay wala akong makukuha mula sa mamanahin. Kung ayaw ko raw mangyari iyon, dapat manahimik ako at ituloy ang pag-aasikaso sa kanya. Buong akala niya ay madadaan niya ako sa pera. Sa tabi niya, nakatayo ang asawa ko. Hawak niya ang legal separation papers namin. At tango lang siya ng tango bilang pagsang-ayon sa ina niya. Kung iisipin, ganito na talaga ang asawa ko noon pa man. Sunod-sunuran siya palagi sa biyenan ko. Hanggang ngayon, nakikisakay lang siya sa sinasabi ng ina niya nang walang sariling paninindigan. Sanay na siyang ipasa ang lahat ng pagdedesisyon at umasa na lang sa nanay niya. Nakasimangot ako habang pinagmamasdan ang dalawang taong akala mo ay nanalo sa loto sa sobrang kayabangan. Sumasakit ang ulo ko. Pagod na pagod ako galing sa duty ko sa ospital, tapos ganitong pambabastos pa ang isasalubong nila sa akin. Bakit ba kailangan kong tiisin ang ganitong pang-aabuso? 10 taon. 10 taon kong inalagaan ang biyenan ko matapos siyang maaksidente sa sinasakyang jeep at makonfine sa wheelchair. Sa loob ng panahong iyon, ni minsan ay hindi ako nakarinig ng pasasalamat mula sa kanila. Para sa biyenan ko, sa asawa ko, at sa bayaw ko pati na sa asawa nito, obligasyon kong maging tagapag-alaga. Hindi sila tumutulong, at wala man lang ni isang, salamat o malaking tulong ka. Porket isa akong registered nurse, bakit sa akin ibinabagsak ang lahat ng responsibilidad? Masyado nila akong minamaliit. Inakala ng mga hangal na ito na kapag tinakot nila ako ng paghihiwalay at pinagkaitan ng mana, mananahimik na lang ako at susunod na parang aso. Lason sa buhay ko ang pananatili sa bahay na ito. Walang pag-aalinlangan kung hinablot ang papeles mula sa kamay ng asawa ko. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Aalis na ako. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko sa mariin at malinaw kong sagot. Ang asawa ko naman ay tila naging rebulto nang mawalan ng saysay ang kanyang alas. Teka, paano ang pag-aalaga sa akin? Nagsimulang mataranta ang biyenan ko habang nanginginig na inaalog ang kanyang wheelchair. Binigyan ko siya ng pinakamatamis kong ngiti. Aba, ewan ko sa inyo. Ako nga pala si Sarah, 37 years old, at isang nurse. Bata pa lang ako. Gusto ko na talagang makatulong sa ibang tao, kaya pagka-graduate ko ng high school, kumuha ako ng nursing, pumasa sa board exam, at hanggang ngayon ay nagtatrabaho sa isang malaking ospital. Madalas sabihin ng iba na masyado raw akong mabait. Siguro ang ibig sabihin noon, madali akong abusuhin at gamitin ng ibang tao para sa sarili nilang kapakanan. High school pa lang ay magkasintahan na kami ng asawa kong si Oscar. Tahimik siyang tao, masipag, at medyo torpe. Pero akala ko noong una, mas mapagkakatiwalaan ang mga ganitong klase ng lalaki. Nang makatapos siya ng kolehiyo, ilang taon na rin akong nagtatrabaho, kaya natural lang na mapag-usapan na namin ang kasal. Pero ang problema ay nagmula sa pamilya niya. Hindi pwedeng magpakasal ang bunso bago ang panganay. Bawal iyan. At mapapahiya si Kuya Arnel mo. Baka mamalasin pa kayo dahil nilaktawan niyo siya. Hindi mo ba naiisip iyon? Napakawalang puso mo naman, litanya ng biyenan ko. Tama si Mama. Paano mo uunahan ang panganay na tulad ko na mag-asawa? Pag-isipan mo nga iyan. Kayo ang pag-uusapan ng mga kamag-anak natin dahil binabastos niyo ang pamilya, dagdag pa ng bayaw kong si Kuya Arnel. Dahil sa matinding pagtutol ng dalawa, napilitan kaming ipagpaliban ang kasal namin. Naisip ko noon, napakaluma naman ng paniniwala nila. Dito ko unang naramdaman ang malaking pagkakaiba ng pananaw ko at ng pamilya niya sa probinsya ng Urdaneta. Umasa pa naman akong ipagtatanggol ako ni Oscar. Sige na nga, kung hindi papayag sina Mama, maghintay muna tayo, mabilis niyang pagsuko. Tanging ang biyenan kong lalaki na si Papa Ramon ang nagsabi na ang nararamdaman naming dalawa ang pinakamahalaga at hindi na namin dapat ipagpaliban ang kasal. Ayoko lang kasing gumawa ng gulo sa pamilya natin. 'Di ba, Sarah? Hiningi ni Oscar ang opinyon ko, pero halata namang isa lang ang inaasahan niyang isasagot ko. Oo na lang. Wala na akong nagawa. Kung para sa pamilya. Sige,
Sumunod ako sa gusto ng pamilya niya, kaya naurong ng 2 taon ang kasal namin. Ilang buwan matapos ikasal si Kuya Arnel, nakahinga na ng maluwag ang panganay, kaya nabigyan na rin kami ng basbas na magpakasal. Nakahinga ako ng maluwag. Malamig pa rin ang pakikitungo sa amin ng biyenan ko, pero mas nangingibabaw ang ginhawa ko dahil sa wakas ay magsisimula na ang buhay naming mag-asawa. Wala akong ideya na ang buhay ko pala ay magiging isang impyerno kung saan paikot-ikot lang ako sa dikta ng pamilya niya. Hindi nagtagal matapos kaming ikasal. Nagbuntis ako. Halos sabay rin kaming nanganak ng hipag kong si Michelle at parehong lalaki ang mga anak namin. Noong una, umaasa ako na magiging pantay ang pagtingin ng biyenan ko. Baka sakaling lumambot na ang puso niya. Pero mabilis na nadurog ang pag-asang iyon. Siyempre, ang anak ng panganay ang magdadala ng apelyido ng pamilya. Kamukhang kamukha ni Arnel. Siguradong matalino. Napakagwapo. Papuri niya. Ito namang isa. Naku, kamukha lang ng manugang ko. Ganoon niya tawagin ang sarili niyang apo. Sobra ang paboritismo niya sa anak ni Kuya Arnel. Sa bawat kaarawan, binyag, at kahit sa pag-aayos ng mga litrato sa sala, ramdam na ramdam ang paboritismo. Kapag umiiyak ang anak ko, sasabihin niyang ang tigas daw ng ulo at sakit sa katawan. Kapag ang anak ni Kuya Arnel ang umiiyak, ang sasabihin niya ay napakatalas daw ng pakiramdam ng bata at normal lang iyon sa mga lalaki. Nakakabaliw ang pamantayan niya. Lumagpas na sa galit ang nararamdaman ko at naging pandidiri na lang. Porket sanggol pa ang kaharap niya, akala niya pwede na siyang magsalita ng masakit. Madalas ding ipagmalaki sa akin ng hipag kong si Michelle na paborito ng biyenan namin ang anak niya at nakakasuka ang mapagmataas niyang ngiti. Kahit ganoon, inisip ko ang kapayapaan ni Oscar, kaya mas pinili kong manahimik at palampasin ang lahat. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bago mag-1 taong gulang ang anak ko, inatake sa puso si Papa Ramon at mabilis na pumanaw. Siya lang ang kakampi ko sa pamilyang iyon. Nalungkot kaming lahat. Gusto ko sanang tulungan ang biyenan ko na makabangon mula sa pagkawala ni Papa Ramon, kasama sana sina Kuya Arnel. Ngunit ilang linggo lang pagkatapos ng libing, naaksidente ang biyenan ko. Nabundol ang sinasakyan niyang tricycle, kaya kinailangan niyang gumamit ng wheelchair. Naawa ako nang makita ko siyang walang lakas at umiiyak tungkol sa kung paano na ang magiging buhay niya. Kahit masama ang ugali niya sa akin, naaksidente pa rin siya at nabago ang buhay niya. Alam kong kakailanganin niya ng mag-aalaga. Iniisip ko kung kukuha ba kami ng private caregiver o dadalhin siya sa isang maayos na pasilidad nang bigla siyang magsalita sa loob ng kwarto niya sa ospital. Isang linyang hindi ko inasahan. Sarah, nurse ka naman 'di ba? Ikaw na ang mag-alaga sa akin. Ganoon lang kasimple. Parang obligasyon ko iyon. Po? Ako lang po mag-isa? Tanong ko. Oo naman. Sino pa bang gagawa? Sagot niya. Pero paano naman po sina Kuya Arnel? Hindi pa ako natatapos magsalita ay sumingit na agad ang mag-asawa. Naku, hindi namin kaya iyan. Ang liit pa ng anak namin. Bago ka magpasa ng responsibilidad, subukan mo muna. May kaalaman sa nursing ang tulad mo. Kaya mas ligtas kung ikaw na ang bahala. Sige na, mabilis na pakiusap ng bayaw ko. Hindi na nila ako binigyan ng pagkakataong sumagot at tinapos na nila ang usapan doon. Umasa akong mamagitan man lang sana ang asawa ko, pero gumuho ang huling pag-asa ko nang magsalita siya. Sarah, nakikiusap na sina mama at kuya. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Nakatali talaga si Oscar sa ina at kapatid niya. Hinding-hindi niya ako ipagtatanggol. At hindi sila nakikiusap. Tinitingnan lang nila ako na parang responsibilidad ko talaga iyon. Pero dahil sa awa sa kalagayan ng biyenan ko, sisisihin ko rin ang sarili ko dahil hindi ako agad nakatanggi. Lumipat kaming mag-asawa sa ancestral house ng pamilya nila para magsimula ng buhay kasama ang biyenan ko. Hindi ko binitiwan ang trabaho ko sa ospital. Wala akong dahilan para mag-resign at natatakot akong mawalan ng sariling pera at mundo sa labas ng bahay na iyon. Sa araw, nag-aalaga ako ng pasyente sa ospital. Pag-uwi ko, ako ang nagluluto, naglilinis, nagpapainom ng gamot, nagpapaligo sa biyenan ko, at sumasama sa mga check-up niya. Bukod pa rito,
Kailangan ko ring asikasuhin ang sarili kong anak. Kahit isang segundo, wala akong oras para huminga. Pero pinilit kong kayanin ang lahat. Inisip ko na kung hindi ko gagawin, walang ibang kikilos. May paninindigan din ako na kapag tinanggap ko ang isang tungkulin, hindi ko iyon iiwanan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko habang nagpapakapagod araw-araw. Pero unti-unti, may nasisira sa loob ko. Lumipas ang 10 taon sa ganitong nakakapagod na routine. Trabaho, pag-aalaga sa biyenan, at pagpapalaki sa anak. Pagod na ang katawan at kaluluwa ko. Sa loob ng 10 taong iyon, kahit isang beses ay hindi ako pinasalamatan ng biyenan ko. Siguro wala talagang salitang salamat sa diksyonaryo niya. Napakawalang kwenta mo talagang manugang. Pati ba naman ganitong kasimple, hindi mo magawa? Nakakahiya ka. Palagi siyang may reklamo sa maliliit na bagay. Napansin ko rin na nitong mga nakaraang buwan, naging makakalimutin na siya. Ma, nakakain na po kayo ng tanghalian. At napainom ko na rin po kayo ng gamot nyo. Sinungaling. Wala pa akong kinakain buong araw. Pinapatay mo ba ako sa gutom? Napakasama mong manugang. Araw-araw ganito ang eksena namin. Nakiusap ako sa asawa ko, nakausapin man lang ang nanay niya. O tulungan ako. Pero pilit lang niyang pinagtatanggol ang ina niya. Nahihirapan si mama dahil nasa wheelchair siya. Baka stress lang iyang pagiging makakalimutin niya. Ikaw ang nag-aalaga kaya dapat mas habaan mo ang pasensya mo. Tinatalikuran niya ako agad pagkasabi nito. Parang basurang itinapon ang usapan. Makinig ka naman sa akin. Sobrang hirap na. Sa edad ni mama, baka hindi lang ito simpleng stress. Tumahimik ka nga, huwag kang magreklamo sa akin. Hindi ako basurahan ng mga hinaing mo. Kung ganoon lang din naman, lalong hindi rin ako basurahan ng stress ng nanay niya. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na itong nangyari. Wala nang patutunguhan ang usapan namin. Mula pagkabata, palaging paborito ang bayaw ko habang mahigpit naman sila kay Oscar. Kaya hanggang ngayon na matanda na siya, sunod-sunuran pa rin siya at hindi makasagot sa nanay niya. Tapos sa akin niya ibubuhos ang inis niya kapag pinapaliit siya ng pamilya niya. Ito ba ang tinatawag nilang sumpa ng henerasyon? Noon akala ko, tahimik at mabait si Oscar. Ngunit ang pagiging tahimik niya pala ay pagiging duwag at walang paninindigan. Ang pagiging mabait niya ay pagsunod lamang sa sinumang mas nakatataas sa kanya at hindi siya marunong lumaban para sa tama. Ngayon ko lang iyon naintindihan ng lubusan. Tiningnan ako ng masama ng asawa ko. Manugang ka dito. Kaya dapat sumunod ka lang sa gusto ko at sa gusto ni mama. Manahimik ka na lang at gawin ang trabaho mo. Pagkatapos niya akong bulyawan, pumasok na siya sa kwarto niya. Mula sa sala, naririnig ko na naman ang pagsigaw ng biyenan ko na parang nanggagalaiti. Sinong hindi mababaliw sa ganitong sitwasyon? Ang propesyon ko ay nursing, hindi pagiging caregiver ng isang mapang-abusong matanda. Sina Kuya Arnel at Michelle ay nakatira lang sa kabilang kanto. At kahit na housewife lang si Michelle, ni minsan ay hindi siya tumulong sa pag-aalaga. Hello Sarah, nandito na ako. Siguraduhin mong handa na ang hapunan natin. Bati ni Michelle, isang araw. Ate Michelle, may usapan po ba tayong pupunta kayo ngayon? Tanong ko. Oo naman, hindi ba sinabi sa'yo ni Mama? Papasok na kami ha. Gutom na kami. Ganyan siya palagi. Pupunta lang sa bahay namin para magpaluto at makikikain, tapos magsasama sila ng biyenan ko para hanapan ako ng butas. Nakakainsulto. Siguro sobrang dami niya talagang libreng oras. Naku, Sarah, ang alat naman nitong sinigang mo. Nakakasira ng bato. Hindi makain. Dapat itapon na lang ito. Di ba Michelle? Hindi masarap? Panlalait ng biyenan ko. Tumawa si Michelle. Mama talaga, masyadong prangka. Baka masaktan si Sarah. Pero totoo naman, kailangan mo pang matutong magluto, Sarah. Sila talaga ang magkasundo sa kasamaan. Lola, paborito ko po ito. Iba ang anak ni Kuya Arnel. Kahit ganoon ang ugali ng nanay at lola niya, napakalambing at napakabait ng batang ito. Mas masarap pa ito sa luto ni Mommy. Paborito ko talaga ang luto mo, Tita Sarah. Salamat. Masaya akong nagustuhan mo. Sagot ko.
Matalik na magkaibigan ang anak ni Kuya Arnel at ang anak ko, at napakalapit din niya sa akin. Nakakagaan ng loob, panoorin silang maglarong dalawa. Pero kapag tinawag na naman ako ng biyenan ko, babalik agad ang dilim at bigat sa dibdib ko. Sa loob ng 10 taon, ilang beses pumasok sa isip ko ang salitang annulment. Ngunit dahil maliit pa ang anak ko noon, hindi ko magawang ituloy. Isang hapon, umuwi ako galing sa duty sa ospital. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong agad sa akin ang matinding sigawan. Nandito na pala ang magnanakaw. Kanina pa kita hinihintay. Po? Anong magnanakaw? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Ibalik mo sa akin ang passbook ko. Saan mo itinago? Nakapula ang mukha ng biyenan ko sa galit habang nagwawala sa sala. Passbook? Anong passbook po ang sinasabi niyo? Tanong ko. Hinampas niya ng malakas ang armrest ng wheelchair niya. Yung bank passbook ko. Kung saan pumapasok ang SSS pension ko. Nandoon ang ipon at pension ko. Inilagay ko lang dyan sa drawer. Tapos nawala. Ikaw ang kumuha, ano? Ma, wala po akong alam diyan. Ni hindi ko nga po nahahawakan ang passbook nyo. Kahit kailan ay hindi ko pa nakita ang passbook niya. Ang mga ginagastos sa bahay ay nanggagaling sa sweldo namin ng asawa ko. Pati bayad sa ospital at mga maintenance na gamot niya, ako ang nagpapaluwal. Wala siyang inilalabas na pera. Pilit kong ipinagtatanggol ang sarili ko pero hindi siya nakikinig. Puro kapalusot, napakasama mong manugang. Mukhang hindi na niya ako nakikita bilang isang tao. Dumating ang asawa ko mula sa likod ng bahay. Siguro mas maaga siyang umuwi. Oscar, pakiusap, magsalita ka naman. Sabihin mo sa nanay mong wala akong kinuha. Tumingin ako sa kanya na humihingi ng saklolo. Bumuntong hininga siya at pumagit na sa amin. Ma, kumalma po muna kayo. Baka tumaas ang blood pressure nyo at atakihin kayo. Nakahinga ako ng kaunti dahil inisip kong aawatin niya ang nanay niya pero nagkamali ako. Sarah, kung iyan ang sinasabi ni Mama, umamin ka na lang. Huwag ka nang sumagot. Ibalik mo na ang passbook para mapatawad ka na niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kusang hinusgahan na niya akong magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ko at umakyat ang dugo sa ulo ko dahil sa tindi ng galit. Ano bang pinagsasasabi mo? Sabi ko, mag-sorry ka na kay Mama at ibalik ang passbook. Huwag mong sabihing nagastos mo na ang laman. Napakadilim ng tingin sa akin ni Oscar. Bakit niya ako tinitingnan na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo? Kahit sabihin nating na-stress ka dahil sa sitwasyon, hindi mo dapat ninanakawan ang pamilya natin. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mong perwisyo kay Mama? Sandali lang. Sinabi ko na ngang hindi ko alam iyon. Hindi ako nagnakaw. Paano ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko naman ginawa? Nagsalubong ang kilay ng asawa ko. Pero hindi ako magpapasindak. Wala akong kasalanan, kaya hindi ako hihingi ng tawad. Kung totoong nawawala ang passbook na iyon, halughugin natin ang buong bahay ngayon din. Tumahimik ka, sabi ng huwag kang sasagot, sigaw ni Oscar. Namana niya talaga ang ugali ng nanay niya. Masama ang tingin nilang dalawa sa akin. Tiningnan ko rin sila ng masama. Alam kong wala na itong patutunguhan. Pinigilan ko ang matinding galit sa dibdib ko at umalis papunta sa kwarto. Hindi ko na sila kinibo ng buong magdamag. Kinabukasan, pag-uwi ko mula sa ospital, sinalubong ako ng asawa kong may hawak na papeles ng legal separation na may pirma na niya. Kasama rin doon ang usapan tungkol sa mana. Ano ito? Tanong ko. Nakangisi siya habang iniaabot sa akin ang mga papel. Sa tabi niya, nakapamaywang ang biyenan ko sa ibabaw ng wheelchair niya. Masama ang tingin sa akin. Sarah, hindi ko akalaing ganyan kasama ang ugali mo. Bungad ng biyenan ko. Kung hindi ka aamin at hihingi ng tawad ngayon din tungkol sa passbook, ipaghihiwalay ko kayo ni Oscar. At sinasabi ko sa iyo, seryoso ako. Wala na kayong makukuhang kahit ano sa mamanahin. Ipapangalan ko na ang lahat kay Arnel at Michelle. Napakunot ang noo ko. Bakit napunta ang usapan sa mana? Halatang halata sa mga mukha ng mag-ina na tuwang-tuwa sila sa inaakala nilang kapangyarihan nila sa akin. Naisip nila na kapag tinakot nila ako ng hiwalayan at inalisan ng mana, susunod ako na parang aso. Gusto kong tumawa sa sobrang kakitiran ng mga utak nila.
Ginawa nila akong isang gamit na pwede nilang itapon at bantaan anumang oras. Tumawa ako ng tuyo. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Nakakatawa. Akala niyo ba talaga matatakot ako sa hiwalayan? Akala niyo madadaan niyo ako sa pera at mana? Kung ganoon, masyado niyo pala akong minamaliit. Hinablot ko ang mga papeles mula sa kamay ni Oscar. Tinupi iyon ng maayos at inilagay sa bulsa ko. Sige, ibibigay ko ang hinihingi niyo. Bahala kayo sa mamanahin niyo. Aalis na ako. Namuti ang mukha ni Oscar sa narinig niya. Maging ang biyenan ko ay napanganga. Pero wala na akong pakialam. Umakyat ako para tignan ang anak ko sa kwarto niya. Sinabi ko sa kanya na aalis na kami. Dahil palagi niyang nakikita ang hirap ko at ang pang-aapi sa akin ng lola at tatay niya. Tuwang-tuwa pa siyang nag-impake ng mga gamit niya at ng school supplies niya sa backpack. Dapat, noon ko pa ito ginawa. Bumalik ako sa kwarto ko at nagsimulang mag-ayos ng mga damit ko. Teka lang, anong ibig mong sabihin? Dali-daling sumunod sa akin si Oscar papunta sa taas. Nakakatawang tingnan na nawala bigla ang angas niya. Sinabi ko na, ibibigay ko ang gusto niyong hiwalayan. Nataranta si Oscar. Siguro inakala niya na sapat na ang pananakot ng nanay niya para sumunod ako. Kinuha ko lang ang mga pinakakailangang damit, gamit, at mga mahahalagang dokumento. Nilagay ko lahat iyon sa 2 maleta. Pagkatapos ng 30 minuto, hila-hila ko na ang mga bagahe pababa habang naka-backpack na rin ang anak ko na naghihintay sa pinto. Sandali. Aalis ka talaga? Paano si Mama? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Nauutal na habol ni Oscar, nagsisimula ng kabahan nang ma-realize niya ang totoong nangyayari. Oo nga, paano ang pag-aalaga sa akin? Akala mo ba pwede mo na lang iwan ang responsibilidad mo bilang manugang ng ganoon-ganoon na lang? Nagwawala na ang biyenan ko. Pinapatunog ng malakas ang wheelchair niya para makalapit. Tumigil ako sandali at lumingon sa kanila. Aba, ewan ko sa inyo. Natigilan silang dalawa, pero maya-maya pa ay sumigaw ulit ang biyenan ko habang tumatalsik pa ang laway niya. Hindi mo ba talaga kailangan ng mana? Mapupunta kay Arnel ang lahat ng lupa at ipon ko. Ayos lang talaga sa iyo? Hindi ko na kailangan. At saka, ang asawa ko lang naman, at si Kuya Arnel ang may karapatang magmana bilang mga anak. Walang karapatan ang manugang sa mga ganyan. Namutla ang biyanan ko sa sagot ko. Nakalambitin sa ere ang kamay ng asawa kong nais sana akong pigilan. Sa huling pagkakataon, yumuko ako ng bahagya bilang paalam. Salamat sa nakaraang 10 taon ng paghihirap. Aalis na po kami. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Lumabas kami ng bahay at sumakay sa kotse ko. Ma. Ngumiti ako sa kanya. Uuwi tayo sa bahay ni na lolo at lola. Magpapahinga tayo roon. Masayang tumango ang anak ko. Lumipas ang ilang araw mula nang umalis kami sa poder ng asawa ko. Ipinaasikaso ko na ang proseso ng formal na paghihiwalay sa pamamagitan ng abogado. Noong una, naramdaman ko ang matinding kalayaan, pero hindi rin nagtagal ay nagsimulang mangulit si Oscar sa pamamagitan ng tawag at text. Kailangan nating mag-usap. Tatakasan mo na lang ba ito? Hindi ka ba nahihiya na iniwan mo na lang si Mama? Ganyan ang laman ng mga mensahe niya araw-araw. Noong una, idinededma ko lang. Pero isang araw, nagpunta siya mismo sa tapat ng bahay ng mga magulang ko. Sarah, kanina pa kita kinokontak. Hindi ka sumasagot kaya pinuntahan na kita rito. Umuwi na tayo, sigaw niya mula sa gate. Nakakairita talaga. Bumuntong hininga ako habang tinitingnan siya. Ayokong mag-iskandalo siya sa labas ng bahay ng magulang ko. Para matapos na ang lahat, napagdesisyonan kong pumunta sa bahay nila nang minsan pa para formal na mag-usap. Nang buksan ko ang pinto ng bahay nila at pumasok sa sala, ramdam ko agad ang masasamang tingin nila. Kumpleto sila roon. Ang biyenan ko, si Oscar, si Kuya Arnel, at si Michelle. Sa wakas, umuwi ka rin. Akala mo ba madali lang ang ginawa mong paglayas? Wala kang kwentang manugang. Bungad ng biyenan kong nakataas ang kilay mula sa wheelchair niya. Oo nga, Sarah. Hindi ko inakalang napakawalang responsibilidad mo. Akala ko pa naman, bilang nurse, maipagmamalaki mo ang pag-aalaga kay Mama. Dagdag pa ni Kuya Arnel na parang nakatingin sa isang kriminal. Pasensya na po, pero hindi na ninyo ako manugang.
Huwag po kayong magkakamali, kalmado kong sagot. Ano? Nagtatakang tanong ng biyenan ko. Kinausap ko na ang abogado ko para mag-file ng annulment natin sa korte. Hindi na po ako bahagi ng pamilyang ito. Nang sabihin ko iyon, biglang bumagsak ang katahimikan sa loob ng sala. Anong ginawa mo? Totoo ba iyon? Sabay na sigaw ni Oscar at ng biyenan ko. Pagkatapos ninyong ibigay sa akin ang papeles, inasahan niyo bang ibabasura ko lang iyon? Kayo ang nagbigay noon sa akin bilang banta, hindi ba? May formal na pahintulot iyon mula kay Oscar kaya walang naging problema. Nakangiti kong binalik sa kanila ang sagot. Bukas sara ang bibig ni Oscar habang nakatingin sa akin. Sa madaling salita, isa na lang akong estranghero sa inyo. Wala na akong obligasyong alagaan kayo, ma. Kung ganoon, sino nang mag-aalaga kay mama? Nanginginig at namumutlang tanong ni Oscar. Tumingin ako kay Michelle. Dahil marami namang oras si Ate Michelle bilang housewife, siguro siya na ang dapat gumawa noon, hindi ba? Teka, anong pinagsasabi mo? Masyado akong busy. Wala akong alam sa pag-aalaga ng maisakit. Hindi ko kaya iyan. Mabilis at balisang sagot ni Michelle. Hindi niya yata inasahan na babaling sa kanya ang usapan. Pero mayroon akong alas laban sa kanya. Ganun ba? Sabi mo busy ka palagi, pero madalas kitang makita na nakikipag-date sa ibang lalaki. Nanigas ang mukha ni Michelle. Di ba noong nakaraan, iniwan mo pa ang anak mo sa akin? Para lang makipag-lunch, sa may BGC ba iyon? Doon sa sikat na Italian restaurant. Dinala ko kasi ang mga bata sa isang park malapit doon, kaya nagkataong nakita kita. Ha? Anong? Naisip ko nga noon na baka emergency kaya maaga mong hinabili ng anak mo sa akin. Pero ang saya-saya mo naman yatang kasama ang lalaking iyon. Sweet na sweet pa nga kayo. Dali-daling napatayo si Michelle. Anong ibig sabihin nito, Michelle? Mariing tanong ni Kuya Arnel na nagsimulang magsalubong ang kilay. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Michelle. Halatang nag-iisip ng palusot. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lang ni Sarah ang kwentong iyan para siraan ako. Bago pa siya makapagpatuloy, tahimik akong nagsalita. Nga pala, noong huling pumunta ang anak mo sa bahay, may ikinuwento siya sa akin. Napakislot si Michelle nang marinig ang anak niya. Ikinuwento? Pabulong na ulit ni Kuya Arnel. Tumingin ako sa kanya at tumango. Opo. May dalawa siyang ikinuwento. Una, lagi raw tinatanong ng mga kaklase niya kung bakit hindi kayo magkamukha. Medyo malaki na siya, kaya naiintindihan na niya at dinadamdam ang mga ganitong bagay. Ano kamo? Galit na tanong ni Kuya Arnel. Namumutla na ng husto si Michelle. At ang pangalawa. Ito ang mas nakakagulat. Tumingin ako kay Michelle bago nagpatuloy. Sabi niya, madalas daw may kasamang ibang lalaki ang mommy niya kapag umaalis. Alam po ba ninyo? Tuwing maaga siyang umaalis, nagpapabango siya, nakaayos ang buhok, at maganda ang damit. Pag-uwi niya, napakaganda palagi ng mood niya. Minsan pangaraw, nakita niya mismo na magkasama sila ng lalaking iyon. Ang tanong sa akin ng bata, bakit po kaya bawal kong sabihin ito kay daddy? Sobrang nag-aalala ang anak ninyo. Nagyelo ang paligid pagkatapos kong sabihin iyon. Sinungaling! Walang sinasabing ganyan ang anak ko sa akin. Nanginginig ang boses ni Michelle. Umiling ako ng mabagal. Malamang hindi niya sasabihin sa iyo. Natatakot siyang pagalitan mo siya, kaya sinarili na lang niya. Tumingin ako kay Kuya Arnel. Nakayuko siya at mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Totoo ba ito? Napakahina pero nakakakilabot ang boses ni Kuya Arnel. Ano bang mapapala ko kung magsisinungaling ako? Sa totoo lang, dapat nga mas maaga ko pang sinabi sa inyo. Naawa lang ako sa bata dahil mag-isa siyang namomroblema. Sagot ko. Nag-hysterical si Michelle. Teka lang, maniniwala ka ba sa sinasabi ng bata? Baka nagkakamali lang siya ng intindi. Kaya nga ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Sino ang lalaking iyon na pinuntahan mo habang iniiwan mo ang anak natin? Pasigaw na tanong ni Kuya Arnel. Pilit na gumagawa ng palusot si Michelle gamit ang mga kamay niya habang nagsasalita. Wala iyon. Nag-lunch lang kami. Isang kakilala lang na kinausap ko. Wala kaming relasyon. Kung ganoon, bakit mo nilihim sa akin?
Ang makipagkita ka ng patago ay sapat ng dahilan para paghinalaan kita. Pati anak natin dinadamay mo. Tumahimik ka nga. Ano bang paki mo? Nauwi sa malakas na sigawan at murahan ang pag-uusap ng mag-asawa. Pinanood ko lang sila habang tahimik na humarap kay Oscar at sa biyenan ko. Sabay silang napaatras nang magtama ang mga paningin namin. Para bang nakakita sila ng aswang. Nga pala, tungkol doon sa nawawalang passbook. Nahanap nyo na ba? Tanong ko. Ano naman ngayon? Hindi nawawala iyon. Ninakaw mo kaya? Utal na sagot ng biyenan ko. Sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit na hindi ako nagnakaw. Pero naisip ko lang, baka naman nakalimutan nyo lang talaga kung saan nyo inilagay. Kalmado kong paliwanag. Anong ibig mong sabihin? Nakakunot noong tanong niya. Napangiti ako ng tipid. Ma, nung nagkasakit po kayo ng trangkaso noong nakaraang buwan at dinala ko kayo sa ospital namin, natatandaan niyo ba ang lalaking doktor na tumingin sa inyo? Oo, ano naman ngayon? Kinausap ako ng doktor na iyon. Napansin niya raw kasi na may kakaiba sa mga sagot ninyo habang kinakausap niya kayo. Hindi raw nagtutugma ang mga sinasabi ninyo sa mga tanong niya. Sabi niya sa akin, may mga sintomas kayo ng early stage dementia. Rinig na rinig ko ang malakas na pagsinghap at pagpigil ng hininga ni na Oscar at ng biyenan ko. Nalaman ko iyon noong araw na lumayas ako sa bahay ninyo. Imposible. Wala akong demensya. Hindi totoo iyan. Nanginginig na sumigaw ang biyenan ko. Si Oscar ay tulala at salit-salit na nakatingin sa akin at sa ina niya. Alam kong mahirap paniwalaan, pero malaki ang posibilidad na totoo iyon. Hindi iyon formal na diagnosis, kaya mas mabuting magpatingin kayo sa espesyalista. Kalmado ang boses ko, na parang nagpapaliwanag lang sa isang pasyente sa ospital. Nabasag ang boses ni Oscar nang magsalita siya. Kaya ka ba umalis dahil nalaman mong may demensya si mama? Ang sama mo. Hindi. Umalis ako dahil suyang-suya na ako sa isang pamilyang ipinapasa sa akin ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga ng may demensya nilang ina at sinisisi pa ako sa lahat ng bagay. Mariing sagot ko. Napipi si Oscar. Tumingin ako ng diretso kay Oscar. Asikasuhin mo na ang papeles natin. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kustodiya ng anak ko. At magpapadala rin ang abogado ko ng formal na demand letter para sa child support, kaya asahan mo iyon. Nang marinig ang tungkol sa sustento, lalong nanlamig si Oscar. Tiningnan ko ng isa-isa ang pamilya nila. Sina Kuya Arnel at Michelle ay nagkakasakitan na sa pag-aaway. Ang biyanan ko ay bumubulong sa sarili niya habang kinakagat ng madiin ang mga labi niya. Tapos na ang usapan natin. Mauuna na ako. Hindi na sumunod sa akin si Oscar. Tuluyan ko nang nilisan ang bahay nila. Paglabas ko ng gate, naramdaman ko ang pagkawala ng mabigat na dalahin sa balikat ko. Rinig ko pa rin ang sigawan at pagbabasag sa loob ng bahay mula sa likod ko, pero hindi ko na iyon nilingon. Umuwi na ako ng tuluyan sa bahay namin kung saan naghihintay ang mga magulang at anak ko. 2 buwan na ang nakalipas simula nang lumipat kami sa bahay ng mga magulang ko. Namumuhay kami ngayon nang mapayapa sa isang kwarto doon. Hindi ko iniwan ang trabaho ko sa ospital at hindi rin lumipat ng paaralan ng anak ko. Araw-araw ko siyang inihahatid gamit ang kotse. Unti-unti kong nababawi ang kapayapaan sa pagbabalanse ng pagiging nurse at isang ina. Walang patid ang pasasalamat ko sa mga magulang ko na buong pusong tumanggap sa amin. Mula noong huli naming pagkikita, ilang beses na rin akong tinangkang kontakin ni Oscar para makipagbalikan. Mag-ayos na tayo. Kailangan kita, Sarah. Nagsisisi na si Mama. Puro walang kwentang salita na halatang walang sinseridad. Ibinlock ko ang number niya, pati na rin sa lahat ng social media accounts at messaging apps. Maganda na sana ang takbo ng buhay ko nang biglang may dumating na liham sa bahay na sumira sa kapayapaan ko. Isang subpoena. Mula iyon sa isang law firm sa Makati. At nakapangalan kay Oscar. Binuksan ko iyon ng palihim sa kwarto para hindi malaman ng pamilya ko. Nakasulat doon na kinakasuhan ako ng legal separation based on adultery, may hinihinging moral damages, at inaangkin ni Oscar ang kustodiya ng anak namin dahil daw hindi ako karapat-dapat maging ina. Adultery? Moral damages? Kustodiya? Hindi ako makapaniwala. Wala akong ginagawang masama, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang liham na ito.
kaya napilitan akong tawagan ang abogadong nakalagay sa liham. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ako sa opisina ng abogado nila. Nang makapasok ako sa conference room, nandoon na si Oscar kasama ang kanyang abogado na nakasuit. Pagsalubong pa lang ay binigyan na ako ni Oscar ng napakasamang tingin. Sarah, handa ka na ba sa mangyayari sa iyo? Naupo ako ng tahimik. Gusto sanang mag-ingay pa ni Oscar habang nerbiyosong inaalog ang tuhod niya, pero pinatigil siya ng abogado niya. Tungkol sa demand letter na ipinadala namin, ito ang mga patunay ng pangangalunya mo na isinumite ng kliyente ko, sabi ng abogado habang inilalapag ang ilang litrato sa mesa. Litrato iyon namin ng isang lalaki habang naglalakad sa labas. Nakangiti ako sa litrato. Oo, pero hindi kami magkahawak kamay o magkaakbay. Distansya pa lang ay halatang magkaibigan o magkatrabaho lang. Kinuha ko ang isang litrato. Kasama ko po itong lalaking ito sa ospital. Hampas ni Oscar sa lamesa. Huwag kang magsinungaling. 2 linggo na ang nakakaraan. Nakita kitang kasama ang lalaking iyan. Tuwang-tuwa ka pa. Kaya pala nanggugulo ka na tungkol sa pagpapabaya kay mama dahil may plano ka talagang makipaghiwalay para makasama ang kalaguyo mong doktor. Sinundan kayo ng private investigator na binayaran ko. May relasyon kayo, hindi ba? Huminga ako ng malalim at nanatiling kalmado. Dahil lang dyan, inaakusahan mo na ako ng pangangalunya? Dati pa lang, kahina-hinala ka na. Alam kong tuloy pa rin ang relasyon nyo. Sigurado akong marami pang ebidensyang lalabas. Sigaw ni Oscar. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ko siya iniwan. Ang lakas ng loob niyang gumawa ng kasinungalingan. Para lang sirain ako at protektahan ang pride niya. Nararamdaman ko ang matinding galit, pero kailangan kong panatilihin ang kalmado kong isip. Ito ang pinakamalaking sandata ko ngayon. Ngumiti ako ng malamig kay Oscar. Naiintindihan ko na gustong-gusto mo akong palabasing masama. Pero bakit gusto mo ring kunin ang anak natin? Natigilan siya sandali bago nagtaas ng boses. Kung may pakialam ka bilang ina, iisipin mo ang kinabukasan niya. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang anak ko sa isang babaeng nagtataksil sa asawa. Hindi iyan ang totoong sagot, putol ko sa kanya. Sumigaw si Oscar. Napataas ang kilay ko. Nalaman ni Kuya ang kalokohan ni Michelle, kaya nagpa-DNA test siya sa anak nila. Lumabas na hindi kanya ang bata. Walang dugo ng pamilya namin sa batang inakala kong pamangkin ko. Dahil doon, pinalayas niya si Michelle at tinapos ang kasal nila. Bumuntong hininga ako. Inaasyan ko na ito mula pa noong araw na iyon sa bahay. Hampas ulit ni Oscar sa mesa. Walang pakialam. Kahit sumisenyas na ang abogado niyang kumalma siya. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Nawalan ng tagapagmana ang pamilya namin. Nagwawala si mama nang malamang walang ni isang patak ng dugo niya sa batang iyon. Kaya bigla mong gustong kunin ang anak natin? Oo, at dahil lalabas na ikaw ang may kasalanan sa kasal natin dahil sa pangangalunya mo, mapupunta sa akin ang kustodiya. Kami na ni mama ang magpapalaki sa kanya. At syempre, magbabayad ka rin ng moral damages at child support. Natawa ako sa sobrang kakapalan ng mukha niya. Pero dahil hindi niya napansin na kinukutya ko siya, buong pagmamalaki pa siyang nagpatuloy. Pero dahil alam kong ayaw mong magbayad ng malaking danyos dahil sa pambababae mo, may mas magandang plano ako. Bakit hindi na lang tayo magbalikan? Napanganga ako sa sobrang gulat. Magbalikan tayo at bumalik ka sa bahay. Sa ganitong paraan, masosolusyunan ang problema namin sa tagapagmana at babalik sa normal ang lahat. At bilang kapalit sa mga danyos na dapat mong bayaran, ikaw na ulit ang mag-aalaga kay mama. Makatarungan. 'Di ba? Nakangiting pagyayabang niya. Kahit yata ang abogado niya ay mukhang naasiwa sa pinagsasasabi niya. Naawa ako sa abogadong ito na kailangang ipagtanggol ang ganitong klaseng kliyente. Pumikit ako at huminga ng malalim. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Oo naman. Bigyan natin ng isa pang pagkakataon ang pamilya natin. Pasensya na. Sobrang kabobohan kasi ng sinasabi mo kaya hindi ma-process ng utak ko. Diretsahan kong sagot. Nagalit si Oscar. Anong sabi mo? Gusto mo akong kasuhan ng peking pangangalunya, kunin ang anak ko, at gawing alipin ulit para mag-alaga sa nanay mo bilang pambayad sa danyos. Tapos inaasahan mong sasabihin ko na,
O sige, payag ako. Dapat lang. Ikaw ang biglang lumayas kaya nahihirapan kami ni Mama. Hanggang ngayon pala, ganyan pa rin ang tingin niya sa nangyari. Napakalamig ng tinig ko nang sumagot ako. Hindi ka ba kinikilabutan sa naririnig mo mula sa sarili mong bibig? Wala na siyang naisagot at basta na lang tumitig ng masama sa akin. Ayoko nang pahabain ang kalokohang ito. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang numero. Hello? Oo, nangyari na ang inaasahan natin. Pwede ka bang pumunta rito ngayon? Ngumiti ako. Pumayag agad ang kausap ko. Salamat, bilisan mo ha. Nagtataka si Oscar. Sino iyang tinawagan mo? Yung taong tinutukoy mong kalaguyo ko. Papunta na siya rito. Napabalikwas si Oscar sa upuan. Ano? Inaamin mo na talaga na may relasyon kayo ng doktor na iyon? Kumalma ka lang. Mas maganda ito para mabilis tayong matapos sa pag-uusap na ito, nang aasar kong sagot. Tumigil siya pero nanlilisik pa rin ang mga mata. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaking kalmado at pormal na nakasuot ng suit. Nakakapanibago ang pormal niyang porma, pero naramdaman agad ang autoridad niya sa silid. Salamat sa pagpunta. Dito ka umupo, nakangiting tawag ko sa kanya. Tumango siya at umupo sa tabi ko. Tinitigan ng matagal ni Oscar ang mukha ng lalaki. Ikaw nga, ikaw ang lalaki sa litrato, ikaw ang kalaguyo niya. Oo, ako nga ang kasama niya sa litratong iyon, mabilis kong pag-amin. Bago pa makapagsalita si Oscar, ibinagsak ko na ang katotohanan. Tingin ko na ipakilala ko na siya sa iyo noon. Siya ang kuya ko. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Oscar. Ano? Teka, anong ibig mong sabihin? Magkaiba ang apelyido ninyo. Santos ang maiden name mo, pero Mendoza ang nakasulat sa report ng investigador. Totoong magkaiba ang apelyido namin, paliwanag ko. Anak siya ng nanay ko sa unang asawa nito. Nang mag-asawa ulit ang nanay ko sa tatay ko, hindi niya pinalitan ang apelyido ni Kuya Paulo, kaya Mendoza pa rin ang dala niya hanggang ngayon. Pabuntong hininga akong napailing. Sa totoo lang, mas madaling patunayan na magkapatid kami kaysa hanapan kami ng ebidensya ng pangangalo niya. Napakawalang kwenta naman pala ng binayaran mong private investigator. Namula ng husto ang mukha ni Oscar at nagsimula itong manginig. Nagsalita si Kuya Paolo sa formal at mababang boses. Dumalo ako sa kasal ninyo ni Sarah. Wala ka bang natatandaan kahit kaunti? Namutla si Oscar ng paunti-unti. Teka, nandoon ka sa pwesto ng mga kamag-anak noong araw na iyon. Sa wakas, naalala rin niya. Walang hiya ka, sigaw ni Oscar. Kung ganoon, kami dapat ang magalit sa iyo, ganting sigaw ko. Ang lakas ng loob mong akusahan ako ng pangangalo niya at saktan kami ng pamilya ko. Mahiya ka nga sa balat mo. Ibinuhos ko ang lahat ng inipon kong galit. Napaatras at napayuko si Oscar. Sumingit si Kuya Paolo ng may malamig at nagbabantang boses. Tungkol sa ipinadala mong demand letter na nagsasabing may kalaguyo ako at kinakasuhan mo rin ako para sa danyos. Ipinadala rin iyon sa bahay ko. At ang masama, nakita iyon ng asawa ko. Umuwi siya sa mga magulang niya dahil sa sobrang pagkabigla nang akalain niyang may relasyon kami ng sarili kong kapatid. Ayaw niya akong kausapin hanggang ngayon. Sino ba namang hindi mabibigla kung makatanggap ka ng sulat na nagsasabing may relasyon ang asawa mo sa kapatid nito? Hindi ko sinasadya. Akala ko talaga. Nagkukumahog na palusot ni Oscar. Hihingi ako ng danyos perwisyo mula sa iyo, mariing sabi ni Kuya Paolo. Hindi pwedeng sabihin mo lang na nagkamali ka. Matapos mong sirain ang pamilya ko. Dagdag pa rito, isa itong kaso ng libel o paninirang puri na maaaring makaapekto sa lisensya ko bilang doktor. Kukuha rin ako ng sarili kong abogado para kasuhan ka. Maghanda ka. Teka lang. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Oscar. Tumayo na si Kuya Paolo at tumingin sa akin. Umuwi na tayo, Sarah. Wala na tayong mapapala sa katarantaduhang ito. Tumayo na rin ako. Nagbigay ng maliit na paggalang sa abogado niya. At naglakad palabas nang hindi man lang nililingon si Oscar. Sarah, teka lang. Patawarin mo na ako. Akala ko talaga nagtaksil ka. Hindi ko alam na kuya mo siya. Parang awa mo na.
Narinig ko pa ang nakakaawang pag-iyak niya mula sa likuran, pero hindi na ako lumingon pa kailanman. Ilang buwan na ang lumipas matapos ang pangyayaring iyon. Formal nang nagsampa ng kaso si Kuya Paulo laban kay Oscar para sa moral damages at defamation. Itinuloy ko rin ang paghingi ng child support gamit ang korte. Sinubukan pang lumaban ni Oscar noong una, pero pinayuhan na siya ng abogado niya na sumuko at magbayad na lang para hindi na lumaki pa ang gulo. Napilitan siyang ubusin ang ipon niya para magbayad. Nararapat lang iyon sa kanya. Dahil sa patong-patong na bayarin mula sa danyos ni Kuya Paolo at sa sustento ng anak namin, naghirap si Oscar. Sanay siya sa buhay na dalawa kami ang kumikita, kaya hindi niya matanggap ang pagbagsak ng estado niya. Nabalitaan ko na sumubok siya sa iba't ibang online selling at pinasok pa ang networking o pyramid scams, pero lahat ay nalugi. Masyadong mabilis din ang paglala ng demensya ng biyenan ko. Ilang beses siyang nawala nang mag-isa sa kalye. At minsan ay naiwan niyang bukas ang kalan na muntik nang maging mitsa ng sunog. Nirereklamo na sila ng mga kapitbahay sa barangay. Sinubukan nilang kumuha ng caregiver, pero pinagbabato at pinagmumura ito ng biyenan ko kaya walang nagtatagal. Dahil hindi na kayang iwanang mag-isa ang nanay niya, palaging lumiliban si Oscar sa trabaho na naging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Samantala, si Kuya Arnel ay tuluyan ng nawalan ng ganang mabuhay matapos ang hiwalayan nila ni Michelle. Pumunta pa siya sa ancestral house para piliting kunin ang mana niya ng maaga bilang advance inheritance. Nag-away sila ng malala ng nanay niya. Sinigawan siya nito na walang mamanahin ang isang tangang lalaking nagpaloko sa asawa dahil sa ingay nila. Ipinatawag ulit sila sa barangay ng mga kapitbahay. Sinubukan ni na Oscar at Kuya Arnel na manghingi ng tulong at umutang sa mga kamag-anak nila. Maawa na kayo, kailangan namin ng pambili ng gamot ni Mama. Kasalanan lahat ni Sarah ito. Inubos niya kami, pagmamakaawa nila. Pero walang tumulong sa kanila. Matagal na naming alam ang masamang ugali ninyo. Alam namin ang ginawa niyo kay Sarah. Sagot ng isang tita nila bago sila binabaan ng telepono. Ang bait-bait ng asawa mo sa inyo tapos ganyan ang ginawa niyo? Ayaw naming makisali sa mga taong walang utang na loob na tulad niyo. Huwag niyo na kaming tatawagan. Sabi naman ng pinsan niya nang ipagtabuyan sila sa gate. Dati pa man ay hindi na sila malapit sa mga kamag-anak dahil sa ugali ng nanay nila. Ngayon, tuluyan na silang naiwan ng nag-iisa. Nakarma na sila sa wakas. Sa kabilang banda, napayapa na ang buhay ko, kasama ang mga magulang at kuya ko. Naayos na ang problema ng kuya ko at ng asawa niya matapos malinawan ang sitwasyon at mas naging matibay pa yata ang pagsasama nila ngayon. Madalas silang bumisita para makipaglaro sa anak ko at itinuturing siyang parang tunay na kapatid ng mga anak nila. Patuloy akong nagtatrabaho bilang nurse habang pinapalaki ang anak ko. Araw-araw ay pagod, pero puno ng ngiti ang bahay namin. Ang mga araw na ginugol ko sa impyernong bahay na iyon ay parang isang masamang panaginip na lang. Ma, pwede bang mag-spaghetti tayo na may hotdog mamaya? Sige ba, pero tutulungan mo akong maghiwa ng hotdog at maglagay ng cheese sa ibabaw ha? Yehey, ang mga simpleng usapang ganito ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Mula sa pinakailalim ng puso ko, alam kong hinding-hindi na ako babalik sa mundo ng mga taong iyon. Habang pinagmamasdan ko ang ngiti ng anak ko, patuloy akong naglalakad patungo sa mas magandang kinabukasan.